Dante, kumusta ang kalagayan ng mga evacuee dyan sa Maynila? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay dalawa kasi itong evacuation center na ating napuntahan. Sa kabila lang nito, Ella, ay medyo sikat nga yung ating mga kababayan dyan, ang mga residente. Nakikita natin na marami pa nga yung mga kabataan at mayroon din tayo na-observe na mayroong iba na may sakit, inuubo, at mayroon ding sipon yung iba sa ating mga kababayan na napilitan nga lumikas dahil sa epekto nitong bagyong Christine. At ayon pa nga sa ating nakuhang impormasyon, bandang alas 9 daw kagabi ay lumikas itong ating mga kababayan, partikular dyan sa Barangay Isla Puting Bato, kung saan yung mga lugar kasi nila, Ella, kapag bumabaha dito sa Maynila, sila yung unang naapektuhan dahil malapit sila sa dagat. At yung kanilang lugar ay low-lying at siksikan din yung mga kabahayan doon. Kaya kapag yung tubig baha talagang na-isolate sa iba't ibang mga lugar, kaya kailangan natin pong ng ating mga kababayan na kaagad din silang lumikas sa mga evacuation center. Sa kabila nitong mga lumikas nga, Ella, dito sa Maynila, yung dalawa itong sports complex na kanilang tinutuluyan sa kinaroroonan namin ngayon, itong Delpan Sports Center o kaya Evacuation Center, ay nanululuyan naman itong barangay, mga residente mula sa barangay 275 sa District 3. Mayroon sa mga ito ay, kaya nang nabanggit natin kanina nga, ay inuubo pa, may sipon pa, kaya kailangan din nila ng atensyong medikal. May binibigay namang gamot ang Manila Health Department para sa leptospirosis. Kanina ay bumisita na rin sa lugar si Manila Mayor Hani Lacuna para makita naman yung kalagayan ng ating mga kababayan na lumikas. So, nililis na lang po kayo dito para mabigyan na lang po kayo ng ating mga food boxes. Okay? Aayusin lang po natin tapos patuloy naman po ating papapakain po sa inyo. Ella, nagpapatuloy ang profiling ng Manila Department of Social Welfare o MDSW para sa ating mga kababayan na mabigyan sila ng ayuda tulad ng food boxes ng Manila. Kailangan din ng mga ito sa ngayon, Ella, ng basic necessities tulad ng pagkain, malinis na tubig na inumin at diaper para naman sa mga kabataan. Maaari din magdala ng ating mga kababayan na gustong mag-donate ng tulong sa ating mga naapektuhang residente dito ng kumot, banig at iba pa na maaari nilang sabon na magamit nila sa kanilang pansamantalang panunuluyan dito. Para sa ating mga kababayan, kung hindi naman kayo makapunta rito personal sa evacuation center ng Maynila, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa Manila Department of Social Welfare at gayon din direkta naman sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon naman sa local government unit ng Manila, kapag Ella, bumuti na itong sitwasyon, ay pwede namang makabalik. Basta tiyak ng sigurado na sila na wala nang mangyayaring anumang pinsala, ay pwede na silang bumalik sa kanilang mga lugar. Iba ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.